56 minuto sa naligasata ng alas 10 sa aga. Balik din sa ating papangalagad sa Radyo Piscina. Upod sa ako naging Zoila Cordero. Kagupod natin subong aton yung mga pinalanggaling sa Municipal Health Office. Kagusuma sa may MPUEE. Para man sa pagdulong sa aton sa ilang patigayon nga water sampling and bacteriological analysis naging conduct nila sa naglain-lain yung mga kabarangayan diri sa may Santa Barbara. So pod naton subong si Ma'am Maria Romri de la Riarte, Nurse 2 Sanitation Inspector Designate sa Municipal Health Office. Kagsuman si Ma'am Pearl Ann Pineda, Administrative Aid 1 sa MPUEE. Moms, good morning. Good morning, Ma'am Soil. And sa tanan nga tumalanaw sang aton nga Radyo Ogyon, maayong agagid sa tanan. So, kung ano pa itong tunog o yun dyan sa microphone ni Ma'am, kaya medyo mahina-hinay. Si Ma'am Melmel na lang. Si Ma'am Melmel ang aton nga Sanitation Inspector Designate sa Municipal Health Office. So, nurse 2 ni siya. So, pod kay Ma'am Pearl Ann Pineda, nag-conduct sila sa water sampling kag bacteriological analysis sa naglain-lain nga mga water sources diri sa may Santa Barbara. Ma'am, saan siya nag-umpisa? Nag-umpisa siya, Ma'am, sang April 16, then April 20, 21, and 22. So, ano nga mga water sources ang aton naging test sila? Aton nga dyan nga water bacteriological analysis nga gi-conduct sa aton na MHO, gin prioritize naton ang aton nga mga public water sources, such as aton nga mga poso. So ginuna gid naman ang sa poblasyon, which are ang Zone 6, ang Taft Street nga poso, ang Arroyo Street nga poso. And then Zone 5, amudan ang located sa Sulbod. And then ang SBCES, ang Santa Barbara Central Elementary School nga located man sa Barangay Zone 3. Agtuna na lang naman mandayon ang Bulong Oeste kay rapit man sa poblasyon. For the information of the public, nagsarado man ang atin nga mga iban nga mga poso nga water sources, such as ang tuya sa may Montinola natin, and ang sa Castilla, and ang atin nga sa SBNCHS. So waay din nagatubod ang atin nga mga poso dyan, nga mga areas. Rason, Ma'am, no, nga ang wala nagatubod tungod sa kainit ng panahon, or isa man guro doon man ka-factor, pero as nabatian naman sa iban man nga mga pumuluyo, halin kuno to kang paglinog daw naghinay rin ang tubod. Bisan gani sa mga iban man natin nga water sources nga ginbulaan man ka water sample, do medyo naghinay dagid man ang tubod na, Ma'am. o yun siya, liyo ko na-check sa microphone ni Ma'am, kaya daw nagasirit. Daw nag-crack siya, yun dyan. Liyog lang, anay, Ay, parang yung aton nga, ang aton nga audio, bala, sa aton nga on-air, kaya sa aton nga Facebook account, para maayo ang sulod niya. Mamangkot lang ko, Ma'am Mel, kayo si Ma'am Angoro, Ma'am Pearl, anong aton nga objective nga ang ginpatigayon nili, ang aton nga water sampling ni, kag bacteriological testing? Anong tinutuyo naton? Ang ini nga initiative bala to test bala anong gina-aim naton? Bali. Kun nga agin patigayo naton ang ini nga water sampling. Yes, ako na lang ma-answer, Ma'am. So, this initiative aims to para maman-an natin ang status gid kang atin nga mga water sources tulad. Kay last natin nga pag-check was 2024, which was initiated also by the DOH. So, kay since waay ran kita tiga sanitation inspector since 2024, waay na check ang atin nga tubig kang 2025. So, I took the initiative to conduct water sampling para at least may idea kita kung ano ang status kang water sources ta sa municipality, since water is essential to life. Amudan nga need gid natin maman-an kung ano ang atin nga status kang atin nga mga water sources giya sa banwa natin. Sa April 16 kin conduct siya, Ma'am, no? Yes, ma'am. Zone 6, Zone 5,
sa aton nga Barangay Bulong Oeste, Barangay Sangkati, SBCS, sa nimbaluan naton. So, i-conduct ni siya. So, may ara na kita sang resulta? Yes, ma'am. So may resulta rin kami kang tanan natin nga ginagtunan nga mga barangays with these water sources. Isa-isahan ko na lang, ma'am. Sige, sige. Gusto ko lang gali, ma'am, i-clarify that ang aton nga ginubrang pagkundak ang water sampling and testing is not a confirmatory testing. Bali do presumptive test lang dan kay hindi kita quantitative. Kumbaga hindi makita lang natin ang presence of E. coli and total coliform bacteria sa aton nga water samples, but hindi natin ma-quantify kung piragid kabilog, kung ano gid karaka ang atan nga bacteria. So amudan nga CDOH ma-conduct kang confirmatory water testing on May 11 sa Monday para ma-confirm natin gid ang aton nga mga test results. So here is the list of the barangays and their results. So ang group 1 nga amo ang mga nakapasar. So, amo ra si Barangay Zone 5, amo ra ang located sa Sulbud natin, at Poso, Deepwell and Poso. And we have Barangay Zone 6, duha ka bilog, Taft Street and Arroyo Street. And then sa Pungsod, sa Deepwell man sa Tasok, ang Rapid Kanday Caproni. And then Balibagan Este, Deepwell man Tasok. We have Barangay Nasugban, Zone 5, amo dya ang sa isa ka residence naman nga ginagtunan man, pero ano siya, ma'am, duro bala ang ginasuplayan kang water source nga dan. And then we have sa Barangay Umambog sa may Sulit residence, Deepwell man kagtasok. Kaysa do sa Barangay Umambog, ma'am, do duro sanda karan ang do almost half kang barangay nanda do amuran ang ginasuplayan kang water source nga dya. Duha dya kabilog ang water source nga ginbulaan naman sa Barangay Umambog, and this isa sa mga water sources nanda nakapasar, ang isa contaminated. So ang isa nga dya nga kay Sulit residence man nakapasar. And then we have ang Poso sa Guno, Barangay Guno. Number 9 ang Manhayang, Zone 3, sa likod lang rin kang Solivio residence. May bumbara dyan and Poso man ang atan nga water source. And then Barangay Boyahon, ang andaman nga level 3 water system nga nagakonect man directly sa anda nga household. So may pulo kita ka barangay nga nga nakapasar sa aton nga water testing. Ano din siya, ma'am? Residential o kung nasa general area sa ilang barangay? Ang may mga dyan, ma'am, nga sa may residence, kay may dyan abi nga sa mga lote, gid mismo kang private residence bala, ma'am, ang located, pero ang water system nga dan nagka-connect directly sa mga household. So duro ginasuplayan na kang tubig. Okay. So, may pulo kita ka mga kabaranggayan nga sa nasambit mo na Tasok, Deepwell, mga bubon, ma'am, or mga bomba? May mga tasok, may mga bomba, kag amuran mga poso, ma'am, na free-flowing water. Okay. So, pulo. So, duro man, no? Pero sa 60 ka mga kabaranggayan sa may Santa Barbara, balaan natin nga kadamo sa aton nga mga water sources. Ang iban, ma'am, nag-ano sila sa inyo, naghingyo sila sa inyo nga magpa-sample, o kung kamo lang kita mismo voluntarily nga nagkadto sa ila para nga magkuha sang sample sa ilang mga ginakuhaan sa tubig? Actually, ma'am, voluntarily dyan, ma'am, nag-initiate kami, we took the initiative sa MHO, specifically sa atan nga Environmental Sanitation Office, nga mag-conduct. So, gin-contact ko dyan ang atan nga mga midwives with catchment areas, gin-inform ko sanda, kung pwede, sanda ka pangayo kalistahan sa anda nga mga respective barangays, kang ang mga water sources. Specifically, ang mga level 3 water systems natin and mga poso natin, which is amuran ang ginagamit kang atan nga public. So amuran gitawan da ako kang mga lista, amudan nga ginuna ko lang sandaan ay amo ang ginuna ko nga adtunan. Sa SBCS natin, ma'am, ang poso natin okay? Amo pagid siya, ma'am, sa na daraja sa aton nga nga contaminated with coliform. Yes, ma'am. So bali ang nakapasar lang gid natin nga mga poso giya sa poblasyon, amudan ang sa Taft Street, sa Arroyo Street nga Zone 6, and ang sa Sulbud lang gid, ma'am.
okay. Mo lagi na sila gali. Yeah, Andali sa aton sa may poblasyon. So na-mention man tayo ginagrinlaan yung mga kabaranggayan. So ang dito sa Ilaya, hindi lang gidya mostly puso, pero yung mga deep well sila ya, may mga tasok man Yes, sila. ma'am. So ang mabudlay, di mabudlay kaya dahil SPCS, wala ka nakapasar, ti daw sa nibalo, aton sa nililigad, ang mga kabataan natin, kasi di na abla sa nagkakuha sa ilang ilimnon, bala ma'am? Mugid gani, ma'am. So, i-ano ko lang, ma'am. So, ang sa total coliform naman natin, ma'am, nga contamination. So, we have Barangay Bulong Oeste. Amo siya ang kay Kaplari de Atras. And then, we have Barangay Zone 3. Amuran ang SBCES. Then, we have Barangay Buyo. Ang source natin, Dipuelman, Poso. Kadagmayan Sur sa Plana Residence dan. Ginagtuna naman siya, ma'am, ang private residence dya, pero amo dya, ang hambal ko man kanimo nga nagasupply man sanda tubig sa iban nga mga ano dyan sa barangay. And then sa Tugas, Sulit Residence, Mambuyo Zone 4, amo dya ang sa Mambuyo Zone 4, daw may ano sanda, hindi, may ano sanda, ma'am, may bomba sanda sa likod kay isa ka residence tuya, daw public man open sa public, so ginasaguban man tuya ka mga tawo, so nagpositive sa total coliform. And then we have Mambuyo, amo dya ang sa kay Sorilla Residence. Ang kay Sorilla Residence nga dya, ma'am, last February kang pistada may nag-agtutuyan, nag-complaint man sa sentro regarding sa suspected nga food poisoning. So, dumi 14 to ata ka mga nagreklamo nga nagsakit ang busong dakag nag-LBM. Amo to nga daw nag-request masanda nga i-analyze ang anda tubig. So, nagwagya sa atan nga result nga nag-positive gid man sa total coliform ang anda nga water source. And then we have Barangay Tigtig sa anda Barangay Hall. And ang barangay, Barasan Este, Tigtig Elementary School. Amuran ang BETES naton, ma'am. Nagpositive man sa coliform. Barangay Dalid and Cafe. And may dyan pagid nga contaminated with E. coli. So, ang contaminated na nga dyan with E. coli, meaning may presence kay human nga fecal matter or warm-blooded animals na fecal Balik na natin, ma'am. matter. Ang coliform niyo, ma'am, kung magkambag ang coliform contaminated, saan na siya? Lain-lain dan nga environmental man nga mga bacteria natin makita natin kung kisa sa mga soil natin, kisa sa mga lumot, sa mga kung kisa ang mga tubig uran kag sa mga lupa, amo dan bala nga ginaano kang gina-absorb kang aton nga water sources. So ang total coliform abi, ma'am, harmful man kanaton, meaning hindi perfectly clean ang aton nga tubig, but treatable. Pwede natin ma-treat, pwede natin ma-chlorinate, ano natin ang water sources natin, ang tubig natin pwede natin ma-treat. Pero kung ang E. coli, though mas dangerous na since there is presence already of human waste and animal waste. So, ano mga barangay, ma'am, ang kontaminado sa E. coli? So, ang mga barangays natin nga contaminated with E. coli, amo ang Nasugban, Sanda Barangay Hall, ang Barangay Dagang nga Barangay Hall, Mambuyo, ang andagid nga Bawasa, ang anda nga do water system ka barangay dabala nga naga-connected directly sa anda nga mga households. Calaboa Oeste, Umambog, amo dyan ang sa barangay Umambog, ma'am, nga isa pagid ka Sulit Residence. Ang pag-adto naman tuya, pagbual naman kang sample, nakita naman nga gidman nga may mga presence, gidman ka mga baka, mga ayam, mga manok tuya sa may area. So, hindi gin marayo nga maapektuhan ang anda nga water source. And then, Barangay Kunaynay. So, may anam kita ka affected, contaminated with E. coli, and then we have 11 barangays contaminated with total coliform. So, kayo nakita natin, ma'am, no, sa aton yung mga resulta, ha? Sa aton yung mga resulta, pero hindi ba na siya confirmatory sa nambal mo na? Yes, Ang DOH pa rin siya ang confirm sa mga results niya siya. Anong aton nga action nga ginhimo kay manti balaan naton nga may mga E. coli na may mga coliform na ni ang sa aton mga kabaranggayan, sa diin sila makuha sa ilang nga mga ano bay? Di sila masagop sa ilang nga tubig bay?
Yes, ma'am. So, immediately, after nga nagwaran aton nga mga results, in contact kikuy dayon ang mga barangays nga affected. Isa dyan si Cap Larry de Atras sa may Bulong Oeste. So, I alerted mga all barangays nga affected kang aton nga mga results. Munuhan ko rin ang amon nga mga midwives nga i-inform si barangay regarding sa results. And gin-inform gid si barangay nga mag-ano sanda kang anda nga IEC materials to advise the public nga contaminated with this bacteria ang anda nga water source. So si MHO nag-ano man kami ma'am, naghimo kami kang aman man nga nag-issue kami kang aman man nga public advisory nga amuran ang aton nga water source sa amo ka nga location is contaminated with E. coli or total coliform and not fit for drinking. Na-post na nato ni siya sa inyong Facebook account, ma'am? Sa MHO Santa Barbara o wala pa? Dawa ay pa ma'am, pero we're already on it. Ano raman naman sa ano naman. So, palaan nato lang. Sa nagkanilain ng mga water sources, nagkanilain man yung mga bacteria, may coliform, kita may E. coli. So, sa nambal mo na, pwede nato mag-chlorinate ang sa coliform. So, ano ni siya mamang ilang, ano ni siyang sahi, isang substance, ang pwede nila ibutang? O ibutang nila mismo dito sa may bubon? O kung ibutang nila sa ilang mga baldiranda? Ang ano ni ang butang ito i-chlorinate nila, ano mahimo nila sa amosin? At ma'am, kay may ano rin kita ma'am, kay tungod sa amo kada natin nga siya pina-alarming di kay ano gid natin ran tubig ran nga ginagamit natin sa pang-adlaw-adlaw. So nagpangita kita kang remedy para maano natin ang atin nga address natin ang atin nga concern regarding sa disinfection kang atin nga mga tubig, no. So naghimo kami sa may MHO kang atin nga paano mag-prepare kang stock solution. So, gin-inform ko naman dyan si BHW President, si Ma'am Dolores, regarding this, para nga ma-disseminate ang atin nga mga information regarding sa preparation kang stock solution. So, may dyan kita sa may sintro, kang guidelines, ma'am, kang instructions pala kung paano mag-prepare. Ginhambalan ko naman ang mga BHW ka dyan, nga tawaan man ang mga households, para at isanda mismo sa Panimalayda, may dyan sandatig kopya, para hapos na lang kananda himo kang stock solution sa balayda. So mataulang ako brief lang gid ma'am nga para at least ang public ma-informan sanda. So kung pwede kita ka himo ka stock solution sa atin nga mga panimalay nga kita lang. May available kita nga chlorine sa atin nga RHU, pwede gid kita tuya ka pangayo. So ang ma-start kita with ma-dissolve kita kan isa ka kutsarita nga chlorine or chlorine powder or chlorine granules sa isa ka litro nga tinlo nga tubig. So i-mix naton dan ang isa ka kutsarita nga chlorine powder or granules sa atan 1 liter nga tinlo nga water, and then i-mix gid thoroughly hasta ma-dissolve ang atan nga chlorine sa may tubig. And then that will serve as stock solution dan. Good for 7 days lang dan ang atan nga stock solution nga ran. I-label gid natin kung saan o natin ginhimo dan, and then kung saan o ma-expire. So once expired dan, ihaboy ra natin. And then to disinfect ang atan nga mga tubig, kundi may dyan, kita karan ma'am nga ginatawag nga jerrycan, amudan ang atan nga mga galunan, bala ka tubig. Ang blue nga ran bala nga iban may gripo. So, 20 liters dan ang sulod na. Amuran ang tawag natin nga jerrycan. So, sa 20 liters natin nga ran nga water container, mabutang kita kang duha ka kutsara nga stock solution. So, halin to sa atin nga stock solution nga liquid, mabual kita duha ka kutsara, and then ibutang natin sa atin nga jerrycan sa atin nga container kang tubig natin, and then let it sit for 30 minutes. At pasungawon ta, i-open ta ang nga daw ta cup, and then pasungawon natin para magsungaw ang baho kang chlorine. And then after 30 minutes, pwede rin natin magamit. Pwede rin magamit mainom, pwede rin magamit for
human consumption such as sa cooking natin. Ay, kung may, ako na paramdam ko lang, mama, chlorine siya, di ba? Oo. Pwede siya gali mainom, direkta? Yes, ma'am. Basta may proper lang natin nga okay. nga paggamit. Okay, so bagwalan ko kay balo nga kung bata nga mo nag-isang chlorine da, tapos ang solusyon, pwede mo gali iya mainom pagkatapos sabi ko ya kinahanglan pabukalan no pagidya. Depende ma'am kang kay aatan sa may RHU amo gid ran ang gina-allocate ni DOH amo ran ang pinaka-safe gid natin nga gamitan. So hindi lang kita magbasta-basta baka lang kung diin nga wa ita kamaan kung dan ang preparation ka anda nga chlorine. Pero ang tubig din siya ba mga kontaminado sa coliform o kung pati ang may E. coli? Ang sa coliform lang ma'am kay okay. amo lang ran ang natin nga ma-disinfect. Kaya daw medyo hindi siya masyado. Pwede pa siya matreat, no? Ang mo pwede pa siya matreat compared to sa mga E. coli nga kontaminado na sa mga ekstremento sa mga, di ba? Yes. Sa mga living animals. Pareho man bisa aton sa mga tao. Mado hindi na gid siya. Ano na himuon naton, ma'am, sa mga water sources sa kontaminado sa E. coli, isaraduhon? So as of the moment, ma'am, nag-istorya man kami ni Mayor regarding sa amo dyan natin nga concern and na alarm man tana mismo sa atin nga sitwasyon kang atin nga mga water sources tilad. So in the meantime, kay nahulat pa natin ang confirmatory testing ni DOH, hindi lang anay, advise si Mayor nga hindi lang anay gamitan pag inom, labi na gid ang atin nga mga contaminated nga mga water sources. So sa atin nga E. coli, hindi man natin ma-condemn gid anay pa ang atin nga mga water sources kay ti iban amugitan ginagamit katawo bisan sa adlaw-adlaw lang bala nga pangmaniyag lang diyan, panghugas lang diyan. So gid ang strict compliance lang sa pag-inom or for human consumption gid like food preparation, ang inom ka tubig, ang paghugas sa mga labi na gid sa atin nga mga open wounds bala ma'am nga magsilid sa atin lawas. So hindi gid pwede. Ang atin lang gid guro nga pwede gamitan amo ran ang pang-adlaw-adlaw ta dyan nga paggamit sa tubig nga hindi lang included sa sa pag-inom kag sa paggamit sa human consumption. Ti kay E. coli siya ma'am, no? Ti mga higo siya sa tao. Ang napwede paramdam ko lang ha. Ti gamito naton sa paghugas ang aton yung mga pinggan, kutsara, baso. Pagpanglaba naton, ang masigapon, hindi matino di ba? Pati ang ginahugas mo. Ang ginahugas mo mahigko. Matabo, bimambi. So, ginambara natin sila not for consumption lang, pero pwede sila yung mapagamit sa pagpangmunyag, pagpanghugas, pagpanglaba. Pwede sila gamitin sa pagpanglaba, pagpanghugas, ma'am? So advisable gid nga mas hindi gid daad pagamiton. Pero ti amuran ang ginaano natin nga do realistic gid bala ma'am nga waay gid sanda mabulan tubig. Ti amuran ang anay hasta ma-confirm natin kay DOH ang result. Pero si total coliform amo to ma'am nga pwede gid natin ma-treat anay before gamiton. So mahulat lang kita kung ano sa Monday kung i-condemn natin gid man to si E. coli kay for confirmatory testing man to mamo. So kung mag-positive gid man ihiratan ta lang ko man gid man ma-advise ni ma-recommend ni Mayor or order ni Mayor after magwa gid ang mga results. Okay. So ask ko lang ma'am, magluwas sa may mambuyo kung mayara sang kaso sang food poisoning sa nagligad to before sa ilang fiesta. Wala na sang iban nga mga kabaranggayan nga mayara ba sa mga insidente mga nagsalakit siya nila, especially ang mga kabaranggayan nga mayara sang E. coli ng ilang water sources. Mayara ba mo na baton nga mga reports? So far, ma'am, may mga dyan man siguro nga nagreklamo nga may mga acute gastroenteritis, may mga nag-LBM man siguro, but do ay gid naman na kung diin gid nga mga barangays kay do usually do amo gid man ran ang tag-irinit ang mga cases natin sa RHU. Pero do ay gid naman na kung gid specific nga mga barangays ang Okay. So, thank you very much kay Ma'am Maria Romely de la Riarte, aton nga nurse tong aton nga sanitation inspector designate sang MHO. Si Ma'am Pearl Ann, may ara ka sang maidugang, ma'am. Parte na sa inyo nga ginpatigayon nga water sampling.
Panugyan mo lang siguro, ma'am, sa publiko. For ano? So, good morning everyone. So, wala naman ako sa may duga kay since na natakal naman ta na ni Ma'am Mel. So, ang ato na lang is advisory na lang gini sa aton pumuluyo nga ang sa mga contaminated naton nga water is hindi lang gid na paggamiton if kung pwede nga ano baka na lang kamo danay sang inyo nga ang pwede nyo mainom nga water. Kamahal sa bungo mo sa kada galon. So, 30 pesos. Pero depende. Pero damo man diri sa may Santa Barbara, by the way, ang aton nga mga ginapangwaan sang panginom nato nga tubig. So, wala to na lang naton. So, sanambal mo naman, Mel, ang aton nga DOH, Department of Health naton, magkakato diri sa may Lunes for confirmatory testing. Ang ilang confirmatory testing para lang to sa mga nag-positive sa coliform kag E. coli, di ba? Yes, ma'am. Do i-confirm na nanda ang ang mga na contaminated natin nga mga water sources. So ang gin-alert ko gito mismo, ma'am, kang nagwa ang results, gin-alert ko gito mismo si Mr. Denar Romy sa DOH, nakaran ang medical technologist 2 sa water testing lab gito ya sa may DOH. So amuran ang anangan nandaman nga action nga kuno ma-aid sanda sa pag-confirm sa aton nga water testing results, and also na-provide man sanda ka natin kang isa ka drum nga chlorine para at least ma-address siya dayon asap ang aton nga problem, at least ma-treat ang aton nga mga affected ng mga water sources. Asan ko, ma'am, no? Hambal mo kag inabot ang ato sang kurin, may ara siya sa expiration, di ba la? Ano siya kalawig ang expiration? Amo tumamang aton nga sa solusyon nga obrahan, good for 7 days lang gid siya, ma'am. 7 days So 7 days lang gid amo to hambal ko nga need gid natan i-label once nga mag-ubra kita ka solusyon kag ang kung saan uta na ma-expire, iula gid natin after ran mag-expire kay ti hindi ran dan fit for Drinking. laad. Kag pag ginaton da cooking. Bisan panghugas lang natin, ma'am, sa atin ng mga pagkaon sa mga sa pang-adlaw natin, mas much better gid nga maano na gid natin disinfect gid natin ang atin ng mga tubig. Pero kung pabukalan mo sa ma'am, okay man. Especially ni ang mga sa coliform. Kung ang E. coli, guro, ma'am, daw ini. Kay ang atin nga E. coli gid is hazardous gid, ma'am. So amudan nga daw ginaman nga si total coliform treatable siya, but si E. coli do ra gid na nga contamination. So kinahanglan kid siya kung E. coli na contaminated sa E. coli kaya sa radukol na. Amo gani, ma'am. Diba? And nagmuno man gani last time ang iban nga mga nga iban sa barangays bala nga iban kung i-boil nanda ko noong tubig, labi na gid ang puso, galain ang sabor na. Tiyan mo na ginareklamo da, kay tihalin time immemorial, amugid na halin sa lula, kaluluhan da, amugid na ang anda nga water source, kapin pa ang mga malam, amugid na ang anda, nasauan ang sabor ka puso, gina-informa naman nga, amudan iti, ay kita mahimo, kay ti contaminated atan nga water, for safety purpose, lang gid, agwa-agwantahan, talang anay, ang sabor kang tubig nga ginpabukalan or mineral water para sa safety man kang tanan. Ang isa man sa na miss naton dapat kinhalungan naton, no? Especially sa mga poso bala naton. Taning area ba lang tani wala sa mga sapat, di ba? Amo ni siyang ato nga daw dira kita daw nagpaso, di ba? Kay sa ideal lang, ma'am, ang aton dapat nga mga water sources 25 meters away from source of contaminants, such as amudan, ma'am, mga panimalay ta kay may septic tank kita sa may mga food establishments, sa may mga may mga sapat bala, may mga poultry, may mga para nga hindi makontaminate ang aton water sources. So much better gidaad kung sa mga barangay makaano kita nga ma-rehabilitate atan nga mga water systems bala nga ang palibot na kay kun isa iban kapin paran ang atan nga mga puso gid nga mga buhay-buhay dan kag tam-an dagid kadalom bala i-preserve natin daad ano man natin ang palibot
ano naton bala nga hindi bala makakontaminate sa aton nga water sources kay kanugon gid kang aton nga water sources kay partman kang aton nga heritage kiya sa Santa Barbara. Yan. Ang poso na itong tasok na siya, ma'am, no? Kintasok ko siya. Ano kinihimo nila sa poso sa una, man? Kay Ano ni ma'am? dalam-dalam like ang naman ko sa Bulong Oeste daw 300 feet bala ang Wow. kadalumon na. Ang sa Sulbud do 400 plus. Wow. Do 430 plus feet. Hindi lang ako sure ma'am ha. Pero do amo karan nining dalam-dalam gid ang sa waterbed gid kang aton nga mga poso nga dya. So amudan siguro nga ang iban daw apayol like kang atan nga sulbod daw hindi ta na contaminated bisan hambalin ta nga rapitan na sa may atan nga public market no sa likod lang kang atan public market pero hindi ta na contaminated siguro isaran ka factor tungod nga tamaan gid ka dalom ang ana nga source kang tubig Pero ang bulong yung ma'am na ano gid, no? na ano gid ma'am na Na-contaminate gid. na-contaminate. Basi isa man ka factor dyan, basi nga may mga sa mga pipe sa dalam, sa mga tubo. Ang syempre sa kabuhayan doon, may kung may mga linog, kung ano man dyan nga mga natural disasters, basi na may naano bala, may nag-leak nga mga pipes natin tuya, amudan nga ang mga higka sa atin nga mga lupa, naga-sift through sa atin nga mga may entry, bila kumbaga may portal of entry ang atin nga mga bakterya nagasilid dyan sa atin nga mga water sources. Kapag pag sa poso natin pila nakatuig ang gigad, no? Diba? Te ako pila na ko subong 50 na ko. Te ang akon pag halin pa sa pagbata ko ya, sang gamay pa ko puso nagnainom ko. Naguntat na ko inom poso. Sang nagmasakit ko sa nagligad nga tuig, so wala na ko nagkainom sang poso. Te mako na pila nakadekada. Oo, ma'am. Diba? So amo na sa pero anyway, thankful gid kita sa inyo sa aton yung Municipal Health Office sa pagpanguna sang aton nga Municipal Health Officer si Dr. Joy. Superficial sa gipatigayon yung water sampling kag bacteriological testing sa aton yung mga water sources diri sa may Santa Barbara. So, mayara pag idmam kita sang madason pag nga schedule o kun wala na. As of the moment, amo lang ran anay ma'am ang kay DOH lang kay DOH nga schedule ilang taon pa naman basi may mga na-miss out kami nga mga barangays amuran nga gin kahapon nag-attend man ako sa through the invitation of Mayor and our Liga President Larry D. Atras sa andang meeting sa Liga Hall may mga kapitan man nga naghahambal sanda bala nga may mga dyan sanda nga water sources nga gusto daman ipatest so i-consult ko lang dyan kay Doc Pearl kung if ever bala nga mapasa sanda kag magduro-duro gawa ang atin nga mga water sources nga need for further testing so lantawon natin kung ano atin maobra or maanhan natin ka schedule. Kay kalabanan, especially sa amon dito sa may barangay GMTD, kalabanan MPIW ng koneksyon mo. Pero mayara magkita sang mga panimalay dito sa barangay GMTD nga ang ila nga water sources ang ila mismo nga bubon. Sa sulod sa ila balay ma'am dito sa amon nga ang bubon Ginaimnan nila. da ma'am? Yes. Ginaimnan nila tanan-tanan ara da sila nagakuha sa imnan nila, ginalutuan nila ara da ma'am. So amo na bala luya kumantani bala nga ipa-test man bala o kung magkandak sa testing bala o barangay GMTD shout out sa inyo dira sa mga bubon ninyo dira may ara kami sa barangay GMTD mga bumba nila ma'am sa sulod mismo sa ila gid nga balay nila sa balay gid sulod gid sa balay that means nga mga private bala nila pero dugay-dugay na yang mga bomba so pa-test aton tani no ang mga amo na bas dito sa amo nya nga sa amo na yung compound may ara kami sang isa, duwa, tatlo guro or apat gidya. Apat sa amo na ganyan compound magluwas sa amo nga connection sa MPIW nga connection na may ara gid sila sa ilaya mismo nga mga bomba sa ila nga sulod gid sa ilaya nga balay. Pwede man kamo ma'am kaadto lang tuya sa may office sa Environmental Sanitation Office kag pwede natin mapasa ang atin nga mga kung ang tubig ang ano lang anay kung andi ang location bala ilang taon natin kung matipon kita kung magrako ang atin nga pwede natin idungan na lang kay ang atin giya nga incubator sa atin nga RHU dyan natin ang ginasilid ang atin nga water samples for incubation at para maman natin ang results 15 kabilog ang masilid natin nga mga water samples to run
for 18 to 24 hours. So naka-on lang ra ma'am for 18 to 24 hours. So kung isa-isa lang natin maano man natin sa kuryente bala. So amudan nga kung makatikom kita kaduro, itingab lang natin kag schedule anan lang natin kang schedule kung saan o. Okay. Thank you very much kay Ma'am Mel. Yes, ma'am. Kay Ma'am Welcome. Maria Romary de la Riarte, Nurse 2, Sanitation Inspector Designate sa Municipal Health Office. Kausuman kay Ma'am Pearl Ann Pineda, Administrative Aid 1 sa Municipal Public Utilities Economic Enterprise sa inyong conduct ng water sampling. Sa Lunes, ang balaan natin kung ano ang result. Ay, hindi ba ginatong balaan, no? Confirmatory testing pa lang ni sa mga nag-positive sa may coliform kag E. coli. Ngayon sa pati kayo yung testing. Pati kayo sa DOH ang confirmatory testing sa may Lunes. Ma'am, last words yun sa aton yung mga pinalangga ang mga pumuluyo sa Santa Barbara. Sa akin, Parting sa words amin gani. yung mga kasimanwa, ginaman ka mo nga maghalong gid kita permi sa aton nga mga ginainom nga tubig. Especially amo gid siya ang pinaka-importante natin nga basic gid natin nga needs sa pang-adlaw-adlaw naton. So giya si Municipal Health Office, especially sa aton nga environmental sanitation, nga magabulig kung may mga concerns ka mo regarding sa inyo nga mga water sources, itry gid naman ang best naman nga makabulig sa atin nga mga pumuluyo. Hindi gid kita mag-hesitate, may available kita tuya nga chlorine, kag kung ano man dyan nga pwede ma-provide ni MHO ka natin. Mayad-ayad gid nga adlaw sa tanan. No? Ma'am, ang kwento ko libre, ma'am. Ang chlorine. Ang chlorine natin libre. Okay, Nag-provide si DOH isa ka drum, and then bag ulang gid nag-abot man ang atin nga gin-purchase nga 4 man ka drum. Okay, sige. Thank you very much kay Ma'am Mel, kay Ma'am Maria Romary de la Riarte, Nurse 2 Sanitation Inspector Designate sa MHO, kung suman kay Ma'am Pearl Ann Pineda, Administrative Aid 1 sa MPUEE. Thank you, ma'am, sa inyong impormasyon. Thank you, ma'am. God bless. Good God morning. bless. So, napati ang ato mga katapos ang Municipal Health Office as well as ang ato ni MPUEE. First time ni Ma'am Mel, kag ni Ma'am Ann sa pagbisita diri sa aton. Thankful kita sa informasyon. Thank you very much, Ged. Kag sa nahambala nato, no ang nakapasar lang sa aton diri sa pagginpadikayo nga water sampling sa aton ni MHO kag MPUEE. Amo ng Zone 5, Zone 6, South Street, Arroyo Street, sa may Pungsod, Tasok ko sa Ibalibagan, Tasok man sa may Nasagban, Zone 5 sa may Nasagban, Umambog, Deepwell, Tasok, pero ang isa sa may Nasagban, contaminated. Kag sa may Barangay Guno, Poso, sa may Manayang, sa may Zone 3, Kapasarman, kag sa may Barangay Buayahon, Nakapasarman. Pero kadamo sa aton sa mga water sources diri sa may Santa Barbara, nga wala sila yan nakapasar, bo kadamo gidya sa mga water sources naton nga kontaminado sang coliform, kag sumuman kontaminado sang E. coli. So sa nambanin ni Ma'am Mel kag ina, ang sa coliform ya, pwede ni siya matreat o treatable ni siya ang coliform. Pero ang E. coli ya, baw hindi gini siya treatable ya. Daw untaton mo gini paggamit akay ko ang E. coli hamba nato niya higko gini sang mga kasapatan mo. Kag sang tawo ang nag-contaminate diri. Pero kung mga coliform ya, ang mga lumot-lumot ng guro kag mga solid forms man, siguro mga duta ka nagsulod sa may sa may sa may host bala tawag sila. Ang araba lang ang gimpang tasok bala base man nagsulod dira ang mga mga duta or mga lumot. So amo na siya treatable ya ang coliform, pero ang E. coli do hindi gina siya matreat. So according man kay Ma'am Mel, mayara kita sang libre nga chlorine nga ato dito sa may Municipal Health Office nga pwede ninyo nga makapangayo kamo para man matreat inyong nga water sources. So magkapatigayon sa confirmatory testing ato nga Department of Health sa may Lunes para nisa sa mga barangay nga wala nakapasar. Damo gid wala nakapasar. Ang total coliform, wala nakapasar, Barangay Bulong Oeste, Zone 3, Barangay Buyo, Katagmalayan Sur, sa may Tagasto, may Didtuman, sa may Zone 4, sa may Mambuyo,
sa Sorilia residence kag sa nagligad to kuno amo ni siya ang may asa na food poison dito kuno daw pulo kabilog dito kag suman sa may Barangay Tigtig, Barasan Este Elementary School, sa may Barangay Dalid, kag Barangay Cafe. So, muna siya ang mga kontaminado sang coliform, kag ang mga kontaminado naman niya sang E. coli, mayara kita sang anom, gidya, nasugban Barangay Hall, Daga Barangay Hall, Mambuyo sa may bawasa, ginilabot ang balon, amo gina siya ang ginakuaan sang water source sa ilang barangay. Sa may Barangay Mambuyo, so, kontaminado sang E. coli, yara man ang Kalabawa Oeste, umambog, kag kunaynay. So kabay pa ay kasubong nga daan niya mainit sa panahon, daw medyo pinipigado ang tubol sa tubig, pero nagasulod naman ang tigululaan pero sa aton mga pinalangga dira, mabalaan naman ninyo na report naman o nataka naman kamo sa aviso ng inyo yung mga water sources ang kontaminado sang coliform kag subong man sang E. coli. So kabay pa nga maghalong kita tanan-tanan ha, kung mahimo pala pabukalan nato na aton yung mga tubig. Kung pwede pa lang pabukalan naton, pero ako yung panugyan ko lang ya kung inyong barangay ya, kung inyong water source sa inyong barangay ya, kontaminado na sa E. coli, baw, tani hindi nyo na pagamiton sa papanghugas, no? Sa inyong mga pinggan, dira, mga prutas ninyo, kalsuman sa inyong mga, mga pagpanglabas sa mga bayo, tani hindi nyo na lang pagamiton. Kaya balaan naman natin kung magambal kita ng E. coli, higko na niya, higko sang kasapatan, kag subong maan sang tao. So makabalik kita dugay-dugay sa dugang mga update yung mga informasyon. Oras na tayo 7 minutos. Anong ligas sa takna ng alas 11 sa aga kamusiga pa nagapamati sa Radyo Opisina. Ubod sa ako ng Zoila Cordero. May nga ka.